himotag reaksyon kay Jock Frasco. Kini si Jock Frasco umagad ni siya ni Gwin Garcia. Kini siya mo oy bana ni Cristina Frasco, yung DOT secretary. At ngayon, hindi siya pumirma para suportahan itong si Martin Romualdez sa magiging speaker ulit itong 20th Congress. So mayroong statement dito na nilabas o ano to para hindi siya susuporta. Although basahin ko to at ilagay ko na lang sa screen, no? Para makita nyo rin, mabasa nyo rin. At mamaya mayroon tayong idagdag nito o natay idugang unya nga mga istorya tung ining tawhanan ni unsa gyud iyang papel karon nga murag nagsugod na pod ni og kining balimbingan ba, nagsugod na sila og laglagan kasi si Martin Romualdez karon di siya mo suporta kay Martin Romualdez but pa sabot ini gilaglag na. So ang ibig sabihin nito, si Martin Romualdez nilaglag na naman ito ni Jock Frasco. Basahin natin tong kanyang ang sinabi dito. Hindi to sa kanyang sinabi pa ha. May nag-ano lang na hindi siya susuporta kay Martin Romualdez na magiging speaker ulit. Ayaw niya, hindi niya suportahan ang pagka-plano ni Martin Romualdez nga mahimong speaker karong 20th Congress. Itong basahon ha. Deputy Speaker and 5th District Representative Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco Jock Frasco is reportedly among the lawmakers who have declined to sign the manifesto supporting the continued speakership of late Representative Martin Romualdez for the 20th Congress. While no official explanation has been issued, source growing this content is seeming ring within the House, particularly among lawmakers from the Visayas and Mindanao. Representative Frasco office has not issued an official statement but has assured the media that Deputy Speaker will release one in the coming days. So mag-release lang siya o kaning statement nga iyaha na gikan gyud sa iyaha. So kini si Jock Frasco di basta-basta ha, Deputy Speaker ang kanyang posisyon sa House of Representatives. Pag deputy ka, di duol-duol ko kayo sa luwag. Pas malapit-lapit ka nito sa sandok, ibig sabihin ko. So ito yung congressman na to ay mayroon to siyang mga video na naglabas after noong nagpirma sa impeachment ni VP Sara. Noong pagkatapos ng impeachment ni VP Sara, pirma ni siya. So sa kanyang nasasakupan, mayroon siyang, doon siya nagpaliwanag. O bantayan ninyo kay ako ning i-release nga video karon nga mo iyang paliwanag ngano kuno nga ning pirma siya sa impeachment ni VP Sara nga naa say duha ka reason unsay hinunan nga rason nga ning pirma siya kay simpak ko mawad-anta og project. I-release ko muna yung video o paki tingin lang sa video na to. Ako'y paabot kaninyo, no? Siguro nakakita na mo aning issue kabahin sa impeachment karon, di ba? Kinsa man nakakita na patasin yung kamot. Kinsa man ang mumain ani. Kinsa man ang naay inuntang panghuna-huna ani, no? I think makita ninyo nga sa social media karon daghan kayong mubash, daghan kayong murag panaot, no? Pero siguro gamito lang na akong higayon karon nga maka-explicar ko ninyo, no, sa sunod usa ka oras to nga ug unsay rason nga nganong nipirma ko sa katong pag-forward sa impeachment complaint sa VP Sara ngadto sa Senado. Nikuyog ko sa 240 ka buok nga mga congressman. Ngadto sa Kongreso 306 may kabuok 306
almost 80% or 240 kabuok na congressman ni pirma sa pagpadala sa impeachment complaint ngadto sa Senado. Kaya ang Senado man ang muhukom, no? Ang korte sa Senado ang muhukom kung naabay sayop or sa wala, no? Aron sad nga makatubag sad ang ato ang BP Sara sa mga aligasyon nga atong madunggan sa media, kabahin sa confidential funds, kabahin atong iyahang giingnan nga patyo niyang presidente, patyo niya ang first lady. So dili man na sakto nga forum ang media, ang sakto nga forum ngadto sa korte, which is ang Senado. So natagaan siya og higayon nga makatubag sa mga aligasyon, no? Pero ang ako ang rason gyud, akong ipaabot kaninyo duha ka buok ang ako ang reason. Ang number one reason gyud nganong nipirma ko sa pagpahatod sa impeachment complaint ngadto sa Senado. Number one reason, labaw sa tanan nga mga reasons, tungod ninyo. Tungod sa ato ang mga programa, tungod sa ato ang mga proyekto, tungod sa mga kalambuan nga ato nang nabubo dinhi sa ato ang lungsod sa Liloan o sa tibuok Quinto Distrito. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, marisgo ang ato ang mga proyekto, no, sa lungsod sa Liloan sa tibuok Quinto Distrito kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 ka buok nga mga congressman. Mao na number one reason nako. Ikaduha nako nga rason, dili kay ni siya importante, personal ni siya nga reason sa kaagi namo ni VP Sara. Ako lang sa ning i-share na gyud ninyo. First time ni nako gisulti, wala gyud nakahibaluan ni karon musulti na gyud ko sa tinuod, no. So sa primero na akong reason, dili ko gusto ang akong gihuna-huna ang katawhan sa ato ang Quinto Distrito, ang katawhan sa ato ang lungsod sa Liloan. Sa ngingong panako, dili ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, ato ang mga proyekto nga simbako, no, ma-zerohan ta. Simbako mawagtang ning tanan, dili nimo padayon ang ato ang mga programa o ang ato mga proyekto, no? Hinumdumi ninyo mga kaigsuonan ko, karong 2025 dili ni siya presidential election. Walay tay bag-ong presidente ikahuman sa Mayo 12, 2025. Ang presidente nato nga naglingkod karon, ang vice presidente nato nga naglingkod karon, mao ra gyapon ang presidente o ang vice presidente ikahuman sa eleksyon sa Mayo 12, 2025. Kung pananglitan, dili ko mukuyog sa kadaghanan ngadto sa Kongreso. Unya sa 240 ka buok, wa ko mukuyog, sumauwahi ko. Asa man ko padulong niya, mangayo kong project. Suwito man siguro mo ani, no? Kaning politika, mangayo kong project, asa man ko padulong. Masiruhan ko, dili ko makahatag og ayuda para sa to ang mga mananagat. Kibaw ba mo, 16,000 kabuok ang scholars nato sa Quinto Distrito. 16,000 kabuok nga naglaom nga matagaan silang tabang gikan sa gobyerno aron nga makatiwas sila sa ilahang pagskwela. Tabang para sa to ang mga solo parents, tabang para sa to ang mga PWDs, tabang sa to ang mga vendors, tabang sa to mga drivers, suporta sa to mga BHW, sa ato ang mga tanod. Ang ato ang mga project, ang ato ang mga universities, natay duha ka buok kitukod nga university para sa to ang mga kabatanunan sa Liloan ug sa Bourbon. Natay gitukod nga hospital, natay gitukod nga government center, nakoy gitukod nga airport ngadto sa Camotes. Nakoy gitukod nga mga covered courts sa ato mga eskwelahan, mga pagpasimento sa ato mga kadalanan. Kaning tanan mga programa o mga proyekto, marisgo ni siya kung pananglitan dili ta mukuyog sa majority, no? Sa pagkatinuod, kung irisgo ni nako, moingon ta, pwede man ta makaduol sa lain siguro. Mutulti ko ninyo, di ko makaduol sa mga trolls. Dili ko kaduol sa katong mga ni-support sa ato ang VP. Di gani ko kaduol sa atong VP. Niduol ko niya atong 2023, kaya nangayo ko og classrooms para sa ato ang lungsod sa Liloan o sa Quinto Distrito. Wala man gani ko matagai, no? Muna nga kung pangutan-on gani ko, sa ako ang giunahuna, kung pangutan-on magani ko, asa man ka mupili karon? Mupili ka sa lungsod sa Liloan, mupili ka sa kalungsuran sa Quinto Distrito, mupili ka sa mga tao sa Quinto Distrito, o mupili ka o
usa ka personality sa politika. Always akong pilion ang ato ang mga kigsuunan sa Quinto Distrito. Always ang ako ang pilion kamo dinhi sa ato ang Quinto Distrito. Mantakin ba naman ang sinabi niya, ang simba ko, mawad-an ta uray og project. Ibig sabihin nun, wag naman sana na pag hindi ako pipirma, mawalan tayo ng project. Sa pagkatotoo lang, kayo mga congressman, kamong mga kanaa sa kongreso, unsa man inyong trabaho? Tagahimog project o tagahimog balaod? Tagagawa ng batas? Dito natin makita itong klaseng tao na ganito na ang hinahabol pala nito ay project. Hindi siya nag-isip na gagawa ng batas. Dapat pala, kung project ang yung gagawin, hindi nag-engineer ka. Ito yung ibig kong sabihin na itong klaseng congressman, ang gitanaw niya, ang kanyang gusto ay maghimo siyang project. Kalisod ispilingon na niya. Nga naaman mo diha sa House of Representatives. Nga kamu mukuan sa mupanday balaod, pero ang inyong gibuhat tagahimo mo project na kay gipatukod daw ng hospital, na gipatukod na mga na airport sa Camotes Island, na ay mga scholarship unsa patong uban nga iyang gipang yaw-yaw. Lisod kaayo. Ang hirap pag ganitong mga klaseng politiko na ginawa talagang dahilan na bakit sila pumirma doon sa impeachment ni VP Sara dahil doon sa hinihingi nilang project. So ibig sabihin, buot pasabot ani, naagid di sila'y gipangako adtong panahon na nga naa sila'y project nga madawat pagkahuman atong pagpirma nila. Karon, kay di ka mo pirma nga suportaan si Speaker ulit, pag-speaker ulit nito ni Martin Romualdez, nganong pwede man lagi ka mo pirma, nganong pwede man lagi ka di ka mo pirma karon? Kay nahuman naman tong gibayaran naman mo. Usap pa, kay mo dagan, human na mag-eleksyon. So, ganun sila katindi sa pagbalingbingan na. Naglaglaga na. Muna giingon ako, naglaglaga na ang mga partido ni Bongbong Marcos karon, mga bata ni Romualdez, nagsugod na. Nag-umpisa na, kanya-kanya na. Nag-iyahay na sila og kuan. Pangita og asay landong, tuwa sila silong. Kung saan yung malilim, doon. Dadapo sila doon. Kasi natunugan na na mahina talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Si Martin Romualdez, pera-pera ang dyan, ang basihan dyan. Pwede naman pala na hindi kayo pipirma, walang pilitan. Pero ito ngayon, ang ginawa mo ngayon, di ka pipilitin dyan. So, dito natin makita ngayon kung ano talaga mangyari dito. Kasi si Gwen Garcia, napildi, natalo si Gwen Garcia pagka-gobernador, at itong asawa niya, DOT Secretary pa din. So dito natin makita kung ano talaga yung ano nito ni Romualdez. Baka patanggal tong asawa niya. So, ang ano nito ni Frasco, mubalimbing na po. Asa ka ni silong karon o mo iyang muhawa na po ni kay Martin Romualdez. Sabi ko si Martin Romualdez na sulid na ang suporta niya sa mga congressman. Kasi naana daw mga 200 kapin. Kulang-kulang 300 kapin na daw ang kuan ini. Bela sila 306 na congressman. Yung istorya kanina. So, ibig sabihin yan nito, si Martin Romualdez alanganin paghihapon sa kanyang posisyon. Kaya si Frasco, Deputy Speaker, ha? Hindi ito basta-basta. Pag Deputy Speaker ka, kasi doon ka nga, malapit ka na sa luwag Malapit ka sa sandok. Malapit ka sa kaldero. So nakakuha na to, ug bayad, mauna na hindi na siya mo suporta ni Martin Romualdez. Usa pa, napildi ang ugangan kay sinuporta sila kasi nabot ni Bongbong Marcos. Mao ni karon nangita ni siya og paagi nga unsaon siya nga mulayo na pud siya
sa administrasyon ni Bongbong Marcos o ni Martin Romualdez. Maglisod na siya ato na po siya mabaliktad kay VP Sara. Kasi VP Sara di magini ma-impeach. Sumuo na ni iyang gikuan ron plano. Perting ka-clever. Imagine, nang hatag ni siya og kining mga ayuda sa Cebu. Naapag yun ay itsura sa mga bulsa sa mga bugas ba? Mga mukha niya sa sa supot sa bigas, mayroon. Ito ngayon, si Martin Romualdez, pag-initan na naman to. Initado to ni Martin Romualdez, sigurado. Kasi si Martin Romualdez, kay balo naman ta. Alam na natin kung paano si Martin Romualdez maglaro din sa politika sa kanyang mga kanyang mga congressman. Kasi pira-pira, si Martin Romualdez, kung hindi yan, pira ang pasimuno dyan, pira ang pinapagapang niya, wala, di na magiging speaker ulit. Sino ba namang dyan? Sino ba ngayon ang mga congressman na gusto mag-speaker ulit si Martin Romualdez? Sila na naman ni itong si Ortiga, itong sa Quezon Province. Nakalimutan ko na apelyido. JJ Suarez. Sino pa ang dyan? Si Kung Hun. Yan lang yung mga dyan. Itong sa Lano del Norte ba to? Yung Muslim? Si Alon to? Mo na ilunod patay ni Martin Romualdez. Pero kaning nasa Cebu karon, nagsugod na. Hindi mo suporta kay Martin Romualdez. So, kung di sila mo suporta ni Martin Romualdez, hindi na rin suporta nila si Bongbong Marcos. Di ba naingon ako Di ba sinabi ko na to? Na ito, eleksyon na to, bago matapos tong taon na to, kanya-kanyang pulasan na nga to. Kanya-kanya na to. Sigurado.